Good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Again, welcome na naman po sa isa na naman nating reaction video na kung saan mga kababayan. Ito po, meron po tayong pag-uusapan, dalawang topic ito, no? Pero kayo na pong bahala kung alin po dito ang good news at pero bago ang lahat, maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta dyan kay Tiger 99, sa mga tala senders po natin dyan. Siyempre kung bago pa lang po kayo dito sa channel na to, pa-follow naman po mga kababayan. At siyempre dun din po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating mahal na Presidente Bongbong Marcos, maraming salamat po. Ito na nga mga kapatid, yung una po nating pag-uusapan, ito po, ayan. Si Sara Duterte sumagot doon sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na glad I could help. Sabi dito mga babayan, Vice President Sara Duterte said on Friday that President Ferdinand Marcos Jr. may have misunderstood when she recently remarked that she had to thank him for the renewed relationship with her father, former President Rodrigo Duterte, who is in the custody of the International Criminal Court or ICC. Hindi niya siguro naintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan. Hindi para ayusin ang mga personal na problema ng mga pamilya. The sarcasm was lost on him. VP Sara told reporters when asked to respond to Marcos' statement of glad I could help. As relayed by Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro on Thursday mga kababayan. Ano sabi? Ang obligasyon niya ay para sa taong bayan. Kaya nga yan diba? Kaya nga itong si Rodrigo nandyan ngayon sa The Hague. Kasi nga mga kababayan, ginampanan lang ni Pangulo yung kanyang obligasyon doon sa mga pamilya, okay? Na humihingi ng hustisya na hindi nakamtan nung panahon ng tatay mo, Vice Presidente Sara. Diba? So, ginawa lang ni Pangulo yung kanyang obligasyon para sa bayan. Okay? Ikaw kaya ngayon, Vice Presidente Sara, nasaan ka ba? Di ba may obligasyon ka rin naman dito sa Pilipinas, di ba? Dapat yun ang ginagawa mo, hindi yung bantay ka ng tatay mo dyan. Di ba? Yung 32 million na sinasabi ninyo, yung pinagmamalaki yung 32 million, yun ang meron kang pananagutan doon, may obligasyon kang dapat gawin doon. Hindi dyan sa isang tao lang. Di ba mga kababayan? Sarcasm daw, sarcasm. Ang haba-haba ng statement mo, samantala si Pangulo, ilan lang yun glad I could help. Apat lang na yan words. Pero yan na naman, sinabi mo na naman yan, dami-dami na naman. Hindi mo ba napansin mga kababayan na yung sagot ni Pangulong Bongbong Marcos yan na Vice Presidente Sara? Hindi mo ba napansin na yung sagot ni Pangulo dyan ang sarcasm or sarcastic? Wala talaga itong si Vice mga kababayan. So ayan na nga, ito po tayo, lipat po tayo dito mga kababayan. Meron po tayong papakinggan dito. Meron po tayong papakinggan dito. Na talaga namang Diyos ko po. Good news to, good news. Promise, good news. Matutuwa po kayo dito mga kababayan. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, let's go na. Handa na rin ako. Pasok. Sinampula ng Police Regional Office 7 of Row 7 ang dalawang individual na umano'y nagpakalat ng fake news sa social media. Ito ay matapos silang sampahan ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon kay Police Regional Office Director, Police Brigadier General Red Maranan, kaugnay ito sa ipinakalat na video ng Sinulog Grand Procession, subalit pinalabas na protest rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Online kasi ito, so hinabol natin at sinundan natin yung mga digital footprint at natunto natin kung sino yung mga tao na nagpapakalat nga ng mga video na kung saan itong mga video na ito ay sinasabi nila na doon sa isang lugar ay maraming taong nagpo-protesta, subalit hindi naman pala, kundi itong mga video ito ay mga edited lang at dinadagdagan ng ano-anong mga applications, yung background at saka yung narration na nagdudulot naman ng kalituhan sa ating mga kababayan. Sinabi pa ni General Maranan, seryosong paglabag ang pagpapakalat ng fake news dahil may epekto ito sa tiwala at kaligtasan ng publiko.
Doon naman sa mga tao na naghahangad ng kaguluhan, panic, and kalituhan, huwag nilang gawin yan sapagkat meron silang nalalabag na batas. Bukod doon, nakakaperwisyo ka ng mga innocent tao. May mga nagka-cancel ng appointment, may mga hindi pumupunta doon sa lugar na yun kahit may mga official and personal transaction sila dahil akala nila totoo yung mga pinopost na ganun kalaki yung crowd. So, naaabala. At bukod dyan, yung mga resources ng ating mga kababayan ay nasasayang. Babala ng Pro7 sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Maaari silang makulong ng hindi bababa sa 12 taon. Ang paghabol sa mga nagpapakalat ng fake news ay alinsunod na rin sa kautusan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Di ba? Di ba good news? Di ba mga kababayan, good news po yun, no? Dalawang vlogger na naman po ang sinampulan na naman dahil sa pagpapakalat po ng fake news. Ayan, sinasabi ko sa inyo mga DDS, sige, pakalat pa kayo, mag-edit pa kayo na mag-edit. Which is totoo naman mga kababayan, yung sinasabi ni, ano pa pangalan nung kanina, sorry naman ni Sir na lang, ni Sir. Maranan ba? Marantan, no? Ayan perwisyo kasi mga kababayan, kasi for example nga naman, meron po kayong pupuntahan doon sa lugar na yon. Meron po kayong nabasa din sa Facebook ninyo na, napakaraming crowd, ang daming tao pumunta doon. Di syempre ngayon mga kababayan, kung importante yung pupuntahan nyo din, syempre pupunta ako dito, so baka matatraffic ako, or di kaya kung ano pang mangyari dito kasi maraming tao. Magkakansila nga naman yun, hindi na pupunta yun. Kasi nga, nakikita natin sa Facebook natin, o sa kung saan mga kababayan, maraming tao. Magkakaroon ng tendency na baka matraffic ka, madelay ka, kung ano pang pwedeng din mangyari, di ba? Kaya, Diyos ko naman, itigil nyo na yung pagpapakalat kasi yun yung fake news na yan. Ulitin ko mga DDS kasi DDS lang naman to mga kababayan ulitin ko mga DDS kung talagang totoo yung suporta na binibigay ninyo dyan sa amo ninyo, ang gawin ninyo, ipakalat ninyo yung mga magagandang ginawa niya kung meron man. Kung meron man yun ang gawin ninyo na barahan ninyo. Ito yung ginawa ng dating Pangulo, ito yung ginawa ni Inday Sara, ganon. Hindi yung magpapakalat kayo ng fake news, kayo mismo sumisira sa amo nyo ulitin ko, walang ibang sumisira sa amo ninyo, hindi kami, hindi ang dilaw, hindi ang pink, kundi kayo mismo mga DDS. Kasi sa pagpapakalat nyo ng maling impormasyon. Ayan So yan mga kababayan at least good job yan, good job. At sana nga lahat ng mga fake news peddler, fake news maker mahuli na. Tandaan ninyo, 20 pagkakakulong, Diyos ko po. Ulit mga kababayan, maraming salamat sa mga talasenders po natin. Thank you very much. Napakalaking tulong po yan para kay Tiger 99, okay? Again, this is your DJ host, Tiger 99. Maraming salamat mga kababayan Pilipino.